Bakit parang laging bitin ng oras, pera at pagmamahal? Hindi ka malas. May mga ugaling humaharang sa'yo. Kapag tinanggal mo to, may bubukas na pinto. What's up guys? Ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think Podcast, ang podcast about self-improvement. Kung gusto mo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel na to at help me reach 100,000 subscribers. Again, available din ito sa Spotify. Mapapakinggan nyo rin po ito doon. So, ang best life is equals to freedom. May mga oras at choice. Abundance, ito yung mga resources and options. Love, maayos na relasyon kasama sarili mo, hindi ito perfect life, ito yung aligned life. Most blocks ay habit o kwento. Kung anong inuulit mo, yun ang resulta mo. Today, 10 blocks ang tatanggalin natin at ano yung mga micro moves para tanggalin yan. Ito, yung mga 10 humaharang sa'yo. At ito rin naman, bibigyan ko rin kayo ng pangbasag dyan. Unang-una is yung all or nothing perfectionism. Ano yung signs na meron nito? Yung di ka nagsisimula kapag hindi 100% ready. Yan yung mga taong na-analysis paralysis. Isip ng isip. Example niyan sa content creation, ang daming ganyan. Kailangan ko ng production kailangan ko ng ganito Hindi pa kasi perfect Kailangan yung ilaw Kailangan yung hanggang sa yung isang tao na nag-record lang, nagsimula na maggumawa ng content, in-upload, hindi nag-iisip ng views, tinalo pa siya nun. After 30 days, naka-30 na content na siya, nag-iisip pa rin. Diba? Mas nagkakaresulta yung taong gumagawa kaysa yung perfectionism. Bakit ito nakakaharang? Kasi yung 100% standard mo, hindi ka nakakapag-start. 0% ang nagagawa mo. Ngayon, ano ba yung pangbasag dito? Why not do 80%? Diba? Mas malaki pa rin yun kaysa 0%. Gumawa ka ng ugly first draft na, for example, sa content na 20 minutes. Diba? Tapos itong gawin mo and as you go on, doon ka matututo Doon ka habang gumagalaw ka, habang ginagawa mo, doon ka natututo. Doon mo nakakalimutan yung mga ano na yan. At magugulat ka na lang, magaling ka na. Ang masasabi ko dito is, progress kasi muna. Polish mo na later. Number 2, ito yung mga pangalawang humaharang sa'yo. Yung people-pleasing qualities mo, tsaka yung mga boundaries mo, wala ka kasing boundaries. Ano yung signs na meron ka nito? Lagi kang oo ng oo, lagi kang pagod, tapos nagtatampo ka pa. Diba? Bakit ito nakaka-block sa abundance mo at sa mga goals mo sa buhay? Kasi uubusin ito ang oras na para sa goals mo. Ayun, ano nga ba ang mga pambasag dito? Siyempre, lagyan mo ng boundaries para hindi ka people pleaser. Ano ba naman yung sabihin mo sa boss mo na hindi na ako available tumanggap ng tawag after 9 p.m. Pero mag-reply ako bukas. Diba? Hindi ka naman nag-no Nagbigay ka ng option. Hindi ako pwede today. Pero bukas 4 p.m. pwede ako. Diba? At least yun, mas i-respeto ka ng tao. Ano ba yung isang mga pwede mong gawin para exercise na magawa mo, para matanggal mo to? I-schedule mo yung 1 hour sa calendar mo na for your me time. Ako sa akin, everyday meron akong 1 hour na me time and that's pagkagising ko. Yung 1 hour na yon, either mag-workout ka, magme-meditate ka, tsaka magle-learning ka. So yun yung everyday na ginagawa mo. Pag ginagawa mo yan first 21 days, pansinin mo yung diferensya ng buhay mo. Ako, dahil lang dyan sa meditation na yan, 1 hour meditation, yung goals ko ng 6 years, nakuha ko ng 6 months. Ganun siya kabilis. Bakit? Hindi ko rin ma-explain, pero sobrang aligned mo, iba ang araw mo pag nag-meditate ka. Lagi mong tatandaan, ang no mo ay may filter ng tamang yes. Number 3 na harang sa'yo, ang scarcity script sa pera at oras. Ano yung sign na meron ka nitong scarcity mindset? Wala akong budget
Lagi mo sinasabi, wala akong time. Yan yung default mo. Lagi na lang wala, lagi na lang wala. Kaya ang wallet mo, wala din. Di ba? Kung ano ka ngayon, wala din. Kasi yung languaging mo, sinasabi mo. Lagi ko nga sinasabi, mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Kasi yung mga sinasabi nyo, again, spelling yan. Nagkakast ka ng spell. Kung ano yung sinabi mo, especially yung word na I am, kung anong idikit mo dyan, yun ka. So pag sinabi mong I am powerful, magiging powerful ka talaga. Bakit ito block sa mga goals mo at sa mga abundance mo? Kasi nagiging sariling kwento mo, nagbibuild siya sa utak mo na kulang ka. Kaya nagiging block yung scarcity script mo yan. So ang reality mo, scarce din. Ang reality mo, wala ka. Lagi kang kulang. O yung iba, ang hirap kasi. Lahat na lang mahirap sa kanila. Kaya yan, resulta, mahirap din sila. Nakaranas ka na ba ng ganung tao? Nagkaroon ka na ba ng katrabaho? So ano yung pangbasag mo dito? Gumawa ka ng 4 na envelope. Ito magandang exercise to. Ilagay mo doon yung bills, ilagay mo dito yung pang savings mo, ilagay mo yung pang growth mo, ilagay mo yung pang fund. Kahit digital envelopes, pwede mong gawin yan. Ayan, case Chinkitan, tinuturo lagi yan. Napakaganda yan. Anong micro move na pwede mong gawin? Maliit-liit lang to. Ito yung compounding na kung gagawin mo lagi, malaki yung resulta. That's 100 to 200 pesos growth ngayong linggo. Diba? Ilalagay mo, 200 pesos lang kada week. Lalagyan mo lang yung growth envelope mo. Lagi mong sasabihin sa sarili mo, hindi ako kulang. Nag-o-optimize ako. Imbis na sasabihin mo, wala akong ganon, sabihin mo, naka-invest kasi. Ininvest ko sa education. Kasi lahat naman ng ini-spend mong money, bumabalik sa'yo yan in value eh. Bumunta kang grocery, bumili ka ng hindi ka naman nawalan eh. Nagkaroon ka ng pagkain. Pinambayad mo ng kuryente, ang laki ng kuryente. Bakit? Nag-aircon ka naman eh. May kuryente ka. So hindi ka nawala ng pera. Bumalik lang siya sa'yo. Nagamit mo siya eh. So may value yun. Hindi ka actually nawawalan. Ilusyon yung nawawalan ka. Number 4, yung outcome attachment mo. Lagi kang attached sa minamanifest mo. Attached ka dun sa outcome. Pag hindi nangyari to ng ganito, hindi ako magiging masaya. Diba? Kinokontrol mo yung outcome. Ang control, wala naman talaga sa atin. Nasa control natin yung sarili natin at yung mga reality natin. Pero always remember, you are only co-creating with God or the universe or kung ano mang tawag mo sa Kanya. Co-creator ka lang. Diba? Ano yung signs na meron ka nito na outcome attachment? Panic ka kapag hindi sumusunod sa plan A. Bakit block to sa'yo? Kasi desperation pushes people away. Nabubulag ka sa ibang ruta. Diba? Pansinin nyo, yung taong needy, ayaw mong samahan. Pero yung taong relax lang, mas na-attract ka sa energy niya. Kasi nga, yung taong habol ng habol, nakaka-repel. Tatakbo ka tuloy ngayon. Pero habulin mo, tatakbo yan sa'yo. Versus ikaw, pataasin mo yung value mo, lahat ng energy mong ginagawa, ibalik mo sa sarili mo, lahat yan na-attract sa'yo. Lahat yan lalapit sa'yo. Lahat yan ma-attract mo. Hindi mo na sila kailangan habulin. Kasi mahal mo yung sarili mo. Lahat binalik mo yung energy sa sarili mo. Ano yung pangbasag ko dito? Unang-una mag-focus ka sa input. Again, put your energy back sa'yo. Mag-focus ka sa input, sa mga ginagawa mo, sa mga inaano mo everyday, sa mga tasks mo everyday na mag-aayos ng buhay mo. Kung example, ilan ang gagawin mo, daily task ka lang, present moment, doon ka mag-focus. Lagi mong tatandaan, fixed ang goal. Pero yung daan, flexible yan. Number 5, ito yung compare ka ng compare sa mga tao, especially dun sa mga addict sa social media, yung nagdo-doom scrolling. Ano yung signs na meron ka nito? Doom scroll ka ng doom scroll, naiinggit ka na parang late ka na sa buhay. Bakit nangyayari? Bakit si ganito, ganyan? Bakit si ganyan, ganyan? Kino-compare mo yung sarili mo. Bakit black to? Kasi nadidrain ang energy mo eh. Napaparalyze ka dito. Nawawala yung energy mo kasi kino-compare mo sa ibang tao and lagi mong tatandaan yung para sa'yo. Kung nagtatrust ka kay universe, kay God, yung para sa'yo kasi walang makakakuha niyan. Same as yung para sa kanya, hindi mo rin makukuha. Yung para sa'yo yan. Makukuha mo yan
in God's divine timing. Pag ready na yung vessel mo. Diba? Anong pangbasag ko dito? Yung mga hindi healthy, yung mga hindi na-feel mo, low vibe ka lang, unfollow mo na sa social media. Mag-unfollow ka kahit mga 10 lang na accounts na nagtitrigger sa'yo na envy, ng inggit, i-unfollow mo muna, ayusin mo muna ang sarili mo. Ngayon, ano yung mga maliliit na bagay na pwede mong gawin para maayos mo to? I-convert mo yung envy into tanong. Anong step ang ginagawa nila na kaya kong ulitin this week? So, paano nila kaya nakuha yun? Ano kayang gagawin ko? Instead na mainggit ka, ma-inspire ka na lang. Or kung kilala mo yung taong yung tanungin mo siya, magpaturo ka para makuha mo din. Laging mong tatandaan, gawin mo silang gabay. Hindi mo sila gapos. Gabay mo sila. Guide mo sila. Ito number 6, madaming ganto. Addict sa busyness. Busyness addiction. Lagi ka na lang busy, walang depth. Busy doesn't always mean productive. Lagi mong tatandaan yan. Ano yung sign na meron ka nito? Puro ka errands. Pero zero deep work. Wala namang resulta. Wala namang progress. Diba? Hindi ka rin productive nun. Bakit block to? Kasi ang nagagawa mo lang yung mga surface tasks na wala namang resulta, hindi ka naman nagkakaresulta, hindi ka naman nag-move ng needle, hindi ka naman nag-move forward sa goal mo. Ano nga bang pambasag ko dito? 25 minutes deep work. Ito yung Pomodoro technique. 25 minutes deep work, na pinakamahalagang task, yung mga immediate task mo, gawin mo na, di ba, bago mo buksan yung mga chat-chat dyan, or yung kung ano-ano man dyan. Hindi lahat ng galaw, ikaw uusan mo, lagi mong tatandaan yan. Number 7, emotional avoidance. Ito yung ina-avoid mo yung mga bagay, tinatakbuhan mo yung mga bagay, hindi mo sila hinaharap head-on. Tinatabunan mo sila ng mga bisyo, ng mga kung ano-anong mga bagay. Di ba? Ano yung sign na meron ka dito? Lagi kang stress. Ang panglaban mo sa stress, alak, binge eating, impulse buys, endless YouTube, doom scrolling. Yan yung mga sign na meron ka nitong emotional avoidance. Ibig sabihin may tinatapalang ka sa sarili mo. Or pwedeng hindi ka masaya sa sarili mo at something may kailangan kang ayusin. Bakit block to? Kasi hindi nawawala ang problema eh. Bagkus, lalo pa siyang lumalaki kasi nga hindi mo hinaharap, hindi mo siya sinosolve. Ang demonyo, hinaharap na yan para matapos na. Ang dragon, pinapatay na yan para matapos na. Hindi yan tinatakbuhan. Nilalabanan yan. Inaayos yan. Anong pangbasag ko? Pangalanan mo yan for 2 minutes. Nainis ako, blank. Kasi, then one clean action. Yun ang pambasag dyan. Diba? Isipin mo kung bakit ka nainis. And then kung ano yung action na gagawin mo para maayos ito, na kontrolado mo. And lagi mong tatandaan, kung mabigat, humingi ka ng tulong sa mga pro, sa mga kaibigan, o sa mas magaling sa'yo. Walang masama doon. Hindi yun weakness. Pagiging matapang yun. Lagi mong tandaan. Sabi nga nila, feel it to heal it. Move even one step. Pain demands to be felt. Lagi nyo tatandaan yan. Hindi yan tinatakbuhan. So ang pain, the more you feel it, the faster it heals. Lagi nyo tatandaan yan. And then gumalaw ka, just do something. Number 8, ito yung identity lag. Ito yung sinasabi mong luma ka na, and then luma pa rin yung kwento mo. Nasa-stuck ka dun sa nasa-stuck ka sa past. Diba? Ano yung signs na meron ka? Hindi ako yung tao na yan. Kahit nagbabago ka na. Diba? Yung inaano mo lang siya. Nabubuhay ka sa past, inaano mo, inaisang tabi mo lang siya. Bakit ito nakaka-block sa abundance mo, sa blessings mo? Kasi nga, old identity mo cancels new habits. Diba? Hindi mo ma-let go yung old identity mo. Paano ka magkakaroon ng mga bagong identity kung hindi mo siya i-let go kung sino ka noon, kung paano ka mag-isip noon? Isa sa mga realizations ko ngayon, every new goal in life, you have to do a different version of you. Would require you to be a different version of you para maabot mo yung goal na yun. So napakaganda nun kasi same rule sa spiritual. Our soul is meant to evolve. Ever evolving. Walang permanente sa mundo kundi pagbabago.
Ano yung pambasag natin dito? Ito, gamitin nyo yung I am. I am the kind of person who blank, blank, blank daily. Example, I am the kind of person who is grateful daily. Diba? Dinikit mo sa I am. Ano yung mga micro moves na pwede mong gawin pero impact malaki every day? 7 days, gawin mo yung streak ng smallest version. Like for example, sabi nga nila kung wala kang time mag-gym, mas maganda pang in 7 days mag-10 push-up ka or magbasa ka ng isang page kada araw sa book or 5 pages or mag-pitch ka sa isang client every day kahit isa lang. Ito yung micro habits. Pero pag nag-compound siya in 30 days, grabe, napakadami mong nagawa. Number 9, ito yung tawag ko lone wolfing. Ito yung ayaw humingi ng tulong. Ito yung minsan naiinis ako sa mga taong ganitong punong-puno ng pride. Lalo na yung sakit nitong meron, yung mga tipong mga master, yung akala niya ang galing-galing na niya. Sobrang galing na niya sa buhay. Diba? Na kaya niyang isolve. Ayaw niya maging vulnerable sa mga ibang tao. Yan yung mga mas nahihirapan pag hindi binababa yung pride. Ano yung signs na meron ka? Ito yung lagi mong sinasabing kaya ko to mag-isa. Diba? And then months later, stuck pa din siya dun. Hindi naman siya nakausad. Stuck pa din siya kasi kaya ko to mag-isa, kaya ko to mag-isa. Bakit black to? Kasi wala kang feedback, wala kang leverage dun sa buhay. Ano yung pambasag dito? Accountability partner or mini group chat, weekly 15 minutes wins and then next. Iba-iba yung may mga nakakasama ka, nakakausap ka na may accountable sa'yo or mini group chat na magdi-discuss kayo ng wins everyday. Ang ano din kasi dito, importante yung brotherhood and community. Diba? Ito yung mga speed cheat sheet sa mga ganitong bagay. Cheat code yan yung meron kang community, meron kang brotherhood. Lagi mong tatandaan kung sinong tao sa paligid mo, yung ka. So napaka-importante ng community. Ito yung final naman natin. Ito yung low self-trust. Ang daming tao nito nakakalungkot. Hindi nila tinatrust yung sarili nila. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi sila enough. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi sila magaling. Dinadown nila yung sarili nila. Pero kung i-up naman nila yung best friend nila, iba naman. Pero sa sarili nila, napaka-harsh sila. Ano yung sign na meron pag meron ka dito? Ito yung paulit-ulit na nabibigo ka sa sarili mong schedule. Bakit block to your greatness? Because ang mind mo, hindi ka seryoso. Kaya nawawala yung momentum. Ano yung micro-promise na sobrang dali na pwede mong magawa everyday? Ano ba naman yung 5-minute walk everyday? Or magbasa ka lang ng 1 paragraph or 1 outreach a day or talk to 1 client or talk to a stranger sa isang araw, di ba? Ang rule kasi dito is finish small, celebrate small, and then eventually scale kasi lumalaki siya. Again, the power of compounding effect. Lagi mong tatandaan, tiny kept promises build massive self-trust. Ito yung sinasabi kong stacking wins. For example, sa unang araw mo, pagising mo, nag-meditate na ako. Okay, that's a win. Nag-stack na. And then, nakapag-learning ako, nakinig ako ng podcast, o habang naglalakad, that's another win. So, umaga pa lang, sinatrain mo na yung utak mo na nananalo ka, nananalo. Eto, nakapag-shoot ako ng podcast ngayon, that's another win. Nagiging productive ka. And habang nagiging productive ka, nagsastack ka ng wins, nagiging confident ka sa sarili mo kasi you trust yourself more. Lagi niyong tatandaan sa akin, ito yung mga iba pang mga bumablock sa akin na mga bagay. Ito yung poor sleep natin, napaka-importante. Kaya yung mga decisions mo, groggy. Saka nakakagawa ka ng mga mali sa buhay. Ang lahat ng ugat niyan, importante yung tulog. Diba? Pangalawa, yung mga cluttered space, ayusin mo yung mga working desk mo, ayusin mo yung kwarto mo, linisin mo kasi mas nakakalinis ng utak yan. Mag-declutter ka lagi. Kasi ang messy desk, messy head. Diba? So 15 minutes gawin mo lang, ayusin mo lang yung desk mo, ayusin mo yung kwarto mo, ayusin mo yung kama mo. Nakakatulong yan. Diba? And then chronic indecision, decide within the 24th for small choices. Reserve deep thinking for big ones. So,
Yung mga small choices, unahin mo yung mabilis mong magagawa para at least nakapag-stack ka na ng wins. And then yung mga mahihirap at kailangan ng matitinding desisyon, mamaya mo na siya gawin. Alam mo, pag na-unblock mo to, unang-una magkakaroon ka ng freedom. Ang calendar mo may space. Ang dami mo nagagawa. Hindi ka nauutusan ng utusan ng lahat. Pangalawa, ang abundance mo, more energy ka, better work, more opportunities ang lalapit sa'yo. Pangatlo, sa love naman, ang boundaries mo tataas. May honesty, may respect, at deeper love ang mga tao sa'yo pag naayos mo tong 10 to. Sa ano naman ito, magkakaroon ka ng clarity, small kept promises, trust, options, at higit sa lahat, peace pag inayos mo ito. Lagi niyong tatandaan, habang binibuild mo yung trust sa sarili mo, habang ina-unblock mo itong mga bagay na to, ito yung mga bagay na magugulat ka na lang bakit dumadali ang mga bagay na na-attract ko, bakit dumadali ang mga opportunities na na-attract ko. Kaya madaming tao nasa stuck sila kung nasan sila is because itong 10 to hindi nila inaayos or meron sila lagi. So ang advice ko sa'yo is self-check mo yung 10. Mag-reflect ka kung alin ka dun, alin ang dapat mong ayusin, alin ang dapat mong i-unblock. Para naman mabuhay ka na ng mas malaya, mas payapa, mas mayaman, mas mapagmahal. Ang sa akin, walang magic, meron kang manibela eh. Piliin mo yung isang blocker na tatanggalin mo today. So sa akin, i-comment mo, ikaw ba, anong blocker ang tatanggalin mo? Anong micro move ang gagawin mo sa loob ng 24 hours? Sige, comment mo ngayon. Gusto kong marinig yan. At share mo na to sa kaibigan mong isang desisyon na lang ang laya. Diba? Ako nga pala si Tio Bry. Ito nga pala, Do You Think? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung gusto niyong episode na to. Tulungan niyo kami mag 100,000 subscribers. Available din ito sa Spotify. Napaka-importante po ng likes, comments, shares at follows niyo sa amin. Maraming salamat po. At lagi niyong tatandaan, laya, yaman, pagmamahal. Kita tayo sa next episode.